Mabuti na lang na kumbinsin natin si Sid na magtrabaho sa Canada. Aba, hindi biro na gastos natin, ha? Oo nga, muntik pa ngang umatras eh. Mabuti na kumbinsin natin na para yun sa kinabukasan nila ni Audrey. Ngayong nasa Canada na siya, alam na ng Tito Axel niya ang gagawin. Akala niya yata makakauwi pa siya rito. Hindi sana mapapalayo ang anak natin sa atin kung hindi dahil sa babaeng yon. Masyadong ambisyosa. Anak pa talaga natin ang pinunteriya niya. Ngayon, wala na ang anak natin. Bahala ka na kung paano tayo mawawala ng koneksyon sa kanya. Oo, ako na ang bahala. Ang pagiging mapagmataas sa kapwa ay may kapalit. Maaaring mabilis ang pagbagsak. Mas masakit pa to kaysa sa nararamdamang sakit ng mga taong minamaliit dahil sa kanilang kalagayan. Lahat ng ginhawang tinatamasa ay pwedeng bawiin sa masakit na paraan. Magandang araw sa inyo, Miss Gwen. Tawagin niyo na lang akong Audrey. 30 anyos ang edad sa kasalukuyan. Tubong bataan po ako. Pero dito na sa Laguna naninirahan kasama ang kapatid ko at pamilya niya. May isa po akong anak na lalaki sa dati kong nobyo na nakilala ko sa probinsya namin. Ang ibabahagi ko po ay ang sarili kong karanasan nung 22 anyos pa lamang ako. Ang pangyayaring yun sa buhay ko ang nagturo sa akin kung paano magmahal, lumaban, at huwag mawalan ng pag-asa sa buhay. Sa ngayon po may maayos akong trabaho at naibibigay ko naman ang mga pangangailangan ng anak ko. Sana magsilbing inspirasyon ng kwento ko sa mga kapwa ko masusugid na tagapakinig sa inyong channel. Ang tindi naman ng init ngayon. Oo nga, kuya. Mas matindi pa ang init ngayon kumpara ng mga nakaraang araw. Maaga ka yata nakauwi ngayon. Magkasunod lang tayong umuwi. Ah, ganun ba? Si Lola Felipa. Ayun, nakaupo na naman siya sa tumba-tumba niya at nakatanaw sa labas ng bintana. Kinakausap ko nga kanina pagdating ko. Hindi naman niya ako pinapansin. Alam mo ba nito mga nakaraang gabi? Nagigising ako at naaabutan ko si Lola na naglalakad dito sa sala. Kapag napansin niya ako, wala siyang imik na babalik sa higaan niya. Malakas pa naman siya. Yun nga lang, bihira nang magsalita. Natatakot akong isipin na malapit na rin niya tayong iwan. Sa edad niyang 88, pwedeng mangyari yun. Iisipin na lang natin na maswerte siya na umabot pa siya sa ganung edad. Pero sana magtagal pa siyang kasama natin. Yun nga ang lagi kong pinagdadasal bago matulog sa gabi. Siya nga pala, Audrey. Meron ka yatang hindi sinasabi sa akin. Hindi kita maintindihan, kuya. Ano ba yun? May nakarating sa akin na balita na umalis na pala si Sid papuntang Canada. Totoo ba yun? Totoong nabalitaan mo, Kuya Benji. Sabi na nga ba manloloko ang lalaking yun. Pinaibig ka lang niya at pinaasa. Mali ka nang iniisip, kuya. Hindi ako niloko ni Sid. Totoong mahal niya ako. Kung ganun, bakit siya umalis? Umalis siya para sa kinabukasan namin. Babalik din naman siya agad eh. Tsaka tanggap na ako ng mga magulang niya. Sila nga ang nagsabi sa akin na kumbinsihin ko na umalis si Sid. Dahil nandun ang tito niya na magpapasok sa kanya ng trabaho doon. Parang imposible naman yata na naging mabait na ang mag-asawa sa'yo. Kilala sila sa pagiging mapagmataas sa kapwa. Lahat naman ng tao pwedeng magbago. Sabi sa akin ni Sid, mahal daw siya ng mga magulang kaya para sa kaligayahan niya, tinanggap na nila ako. Sana nga totoo yan. Para kasing imposible. Bakit parang hindi ka yata masaya para sa akin? Masyado kasing malayo ang agwat ng buhay natin sa kanila. Hindi nila ibababa ang mga sarili nila sa mga dukhang katulad natin. Ako, isang tauhan lang sa taniman ng mais. At ikaw naman, tindera ng bagoong at tinapa. Masyado mo naman minamaliit ang katayuan natin sa buhay. Nagpapakatotoo lang ako. Mahirap lang tayo, pero hindi ko yun kinakahiya. Palibhasa kasi,
Hindi mo pa nararanasan na magmahal kaya hindi mo ko naiintindihan. Bakit kasi hindi ka manligaw? Gwapo ka naman at maraming ang mga babae ang nagpapapansin sa'yo eh. Ayoko lang na pumasok sa isang relasyon na ganito lang ang buhay ko. Ang mahirap na nga, paparanas ko pa ba yun sa mga anak ko? Ikaw din kasi ang inaalala ko. Habang tumatagal kasi, lalo kang nagiging masungit. Ganyan yata kapag tumatandang binata eh. 30 pa lang naman ako para masabi na matandang binata na. Ang kaso nga, wala ka pa rin girlfriend hanggang ngayon. Kung sakali nga na tumanda ako, ayos lang naman. Alam ko naman na hindi mo ako pababayaan. Siyempre naman no, akong bahala sa'yo hanggang pumuti na ang buhok mo. May 10 taon na mula nang mamatay ang nanay namin. At ang tatay naman namin, bata pa lang kami nung bigla siyang umalis ng walang paalam. Sabi ni Lola Felipa noon, nagsawa na daw sa buhay mahirap ang tatay namin. Kaya tinakasan niya ang responsibilidad sa amin. Kahit mahirap ang buhay namin at hindi na kami kumpleto, masasabi kong masaya naman na naging kabataan namin ni Kuya Benji. Lagi kasing pangaral sa amin ng lola namin na makontento sa kung anong meron at lagi pa rin ipagpapasalamat ang bawat biyayang natatanggap namin, maliit man o malaki. Sabi ni Celia, dumaan daw dito si Aubrey. Anong ginawa ng babaeng yun dito? Gusto lang makibalita kay Sid. At nag-iwan na rin ng bagoong at tinapa. Nakausap mo ba siya? Hindi no. Binilinan ko si Celia na kapag pumunta dito ang babaeng yon, sabihin na wala tayo. Ayoko nang makaharap ang babaeng yon. Nakausap ko nga pala ang kapatid ko kanina habang pauwi ako rito. Nag-umpisa na daw magtrabaho si Sid sa ospital na pinapasukan niya. Mabuti naman kung ganon. Makakabayad na rin ang anak natin sa mga nagastos sa kanya ng tito niya. Oo nga. Nabanggit pa nga ng kapatid ko kung sino daw yung Aubrey na binabanggit ng anak natin. Sabi ko, siya ang dahilan kung bakit natin pinapunta si Sid doon para mailayo sa babaeng yun. Balang araw makakalimutan din ni Sid ang babaeng yun. Lalo na kapag meron siyang nakilala na masigit sa kanya. Kaya nga sabi ko kay Axel, ipakilala sa mga kakilala niya mga dalaga. Siya na daw ang bahala. Hindi rin nasayang ang pagpapalaki natin sa anak natin. Akala ko talaga masisira na ang buhay niya. Maging handa pa rin tayo. Hindi habang buhay mapagtataguan natin si Aubrey. Ako na ang bahala sa babaeng yon. May naisip na akong paraan para siya na mismo ang umayaw sa anak natin. 1 buwan na rin palang nakakalipas mula nang umalis si Sid. Hanggang ngayon wala pa rin akong balita sa kanya. Tuwing pumupunta kasi ako sa bahay nila, laging si Ate Celia lang ang nakakausap ko. Laging wala ang mga amo niya. Ang ama ni Sid sa munisipyo nagtatrabaho. At ang nanay naman niya may maliit na negosyo sa bayan. Mulang araw na hindi ko naiisip si Sid. May pagkakataong pang napupuyat ako sa pag-iisip kaya siguro madalas akong makaramdam ng pagkahilo. Gaya ngayon, nakaupo lang naman ako pero parang nangihina ako. Huy, tulala ka na naman dyan. Dumating ka na pala kuya. May problema ba? Wala naman. Iniisip mo na naman si Sid. 1 buwan na rin mula nang umalis siya. Ano na ba ang balita sa kanya? Hindi ko pa kasi nakakausap ang mga magulang niya. Kaya wala pa akong balita sa kanya. Ay naku Aubrey, sana nga mali ang iniisip ko. Dahil kahit tanga ka, masasaktan pa rin ako kapag niloko ka ng lalaking yun. Kung makatanga ka naman kuya, wagas. Totoo naman tanga ka pagdating sa pag-ibig. Mali ba talaga ang magmahal? Hindi mali ang magmahal. Ang masama lang sa hindi natin kapareho ng buhay.
Kung tutuusin, hindi naman talaga mayaman ang mga magulang ni Sid. Mga nakatapos lang sila kaya maganda ang trabaho. Yun na nga mga titulado sila. Samantalang tayo, high school lang ang tinapos. Halos igapang lang tayo ni na inay at lola nun para lang makatapos. Doon pa lang, ang layo na natin sa kanila. Tinanggap naman ako ni Sid kahit wala akong natapos. Nangako pa siya na kapag nakaipon daw siya, pag-aaralin niya ako para hindi ako maging alangan sa kanya. Narinig pa nga yun ng mga magulang niya. Pwedeng hindi niya to pa rin yun. Marami din ang posibleng mangyari sa kanya dun. Hindi man lang ba sumagi sa'yo na baka makahanap siya ng ibang babae na masigit sa'yo? May tiwala ako kay Sid, kuya. Hindi niya ako ipagpapalit kahit kanino. Ay, bahala ka na nga. Kung malaman lang siguro ni Lola ang ginagawa mo, malamang pinangaralan ka pa niya. Hindi ka kasi nakikinig sa akin Hindi naman sa ganun, kuya. Ang gusto ko lang, maintindihan mo ko. Lagi naman kitang iniintindi kahit noon pa. Ikaw lang naman tong matigas ang ulo. Gusto ko pa sanang mga tuwiran kay kuya kaya lang lumabas na siya ng bahay. Paglingon ko sa kinaroroonan ni Lola, nakatingin pala siya sa akin. Baka sa kanya ang lungkot. Naisip ko tuloy baka naiintindihan niya ang pinag-uusapan namin ni kuya. Nang mga sumunod na araw, hindi ko pa rin naaabutan ng mga magulang ni Sid sa kanila. Minsan naiisip kong baka ayaw talaga nila akong harapin. Pilit ko pa rin yun inalis sa isip ko. Bago pa kasi umalis si Sid, tanggap na nila ako. Kaya walang dahilan para pagtaguan nila ako. Bago umuwi sa pagtitinda ng bagoong at ng mga iba't ibang klase ng tinapa, dumaan ulit ako sa bahay nila. Sakto namang nakita kong bumaba sa tricycle ng nanay ni Sid. Mabuti naman po na abutan ko kayo, Ma'am Dali. Ilang araw na nga po akong nagpapabalik-balik dito Gusto ko lang sana makibalita kay Sid. Kalimutan mo na ang anak ko. Milya-milya na ang layo ninyo sa isa't isa at hindi mo na siya maaabot. Bakit niyo po sinasabi yan sa akin? Kasi nga ayoko sa'yo. Ayaw namin ng asawa ko sa'yo para sa anak namin. Akala ko po ba tanggap niyo na ako? Akala mo lang yun. Kahit kailan, hindi ka namin matatanggap. Isa ka lang naman tindera ng bagong at tinapa. Nagpakahirap kami para lang makapagtapos si Sid ng pag-aaral. Nakikiusap po ako. Gusto kong makausap si Sid. Pwede niyo ba siyang tawagan? Hindi ko gagawin yon. Mabuti pa, umalis ka na. Nagmamakaawa naman po ako sa inyo. Gusto ko lang makabalita kay Sid. Huwag mo nga akong mahawak-hawakan, ha? Ano ba yung amoy sa kamay mo? Dumikit pa yata sa damit ko Celia! Paalisin mo nga ang babaeng to! Nakakainis naman pati amoy Dumikit sa akin! Ma'am, huwag po muna kayong umalis. Ma'am Dali! Umalis ka na, Audrey. Hindi ka na rin niya haharapin kahit ilang oras ka pang tumambay dito sa labas. Nagkunwari lang pala sila sa akin na tanggap na nila ako. Yun pala, gusto lang nilang makaalis si Sid. Ganun na nga, kalimutan mo na si Sid. Bata ka pa naman makakahanap ka pa ng masigit sa kanya. Madali lang po yan sabihin dahil wala kayo sa kalagayan ko. Alam ko pero wala ka na magagawa. Kilala ko ang mga amo ko. Kahit sa akin masakit silang magsalita. Palibhasa kasi kasambahay lang ako. Kita mo nga walang magtagal dito. Bakit hindi pa po kayo umaalis dito kung hindi maganda ang trato sa inyo? Dahil meron akong anak na pinag-aaral Ayoko maranasan niya kung paano matahin ng ibang tao dahil wala siyang tinapos. Malupit ang mundo natin. Ang tanging kalasag natin laban sa katulad ng mga amo ko, diploma.
Paano na ang mga pangarap namin ni Sid? Ang dami naming plano. Kalimutan mo na ang mga plano ninyo. Baka nga pati siya nagbago na rin eh. Ang punong mangga kailanman hindi namumunga ng santol. Ang ibig ko sabihin kanino pa ba siya magmamana? Alam ko na mabait si Sid. Hindi siya katulad ng mga magulang niya. Sana nga, pero sa ngayon umuwi ka na muna. Tuparin mo muna ang mga pangarap mo kahit wala siya. Hindi ko siya susukuan, Ate Celia. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Ang bigat ng bawat hakbang ng mga paa ko palayo sa bahay ng mga magulang ni Sid. Habang naglalakad pa uwi, naalala ko ang nakaraan kung paano kami nagkakilala ng binata. Kung paano kami pilit pinaglalayo ng mga magulang niya na matuklasan nila ang relasyon namin. At kung paano bigla na lang sila nagbago ng pakikitungo sa akin. Yun pala may iba silang plano sa amin. Hindi pala totoo ang lahat ng kabaitang ipinakita nila sa akin. Ang galing nilang umarte. Napaniwala nila ako. O baka tama si Kuya. Tanga ako kaya madali nila akong nauto. Pero hindi ako susuko. Babalik ulit ako sa kanila. Galit namang umuwi ng bahay ang ama ni Sid. Halos ihagis kay Ate Celia ang dala nitong bag bago tumalikod. Sanay na naman ang kasambahay nila sa ganung pag-uugali ng mag-asawa. May mga tinapos nga magaspang naman ang mga ugali. Nagtataka naman si Ma'am Dali kung bakit mainit ang ulo ng asawa niya. Hindi tuloy niya maisingit ang tungkol sa pagpunta ko sa kanila. Sino ba ang kaaway mo at ang init ang ulo mo, ha? Hintayin lang talaga nila na kunin tayo ni Sid. Isasampal ko sa pagmumukha nila na habang buhay na lang silang magiging empleyado. Mga katrabaho mo na naman. Bakit kasi pinapansin mo pa ang mga yun Paano kasi? Mga naiinggit sila dahil napagtapos natin si Sid at ngayon nasa Canada na. Mga inggitera naman talaga halos ang mga tao dito sa atin Kaya nga gusto ko na lumaya sa lugar na ito. Konting tiis na lang naman Gumagawa na raw ang kapatid ko ng paraan para mabaling sa iba ang atensyon ni Sid. Kung hindi mo na talaga kayang tiisin ang mga katrabaho mo, bakit hindi ka na lang mag-resign? Pinag-iisipan ko na nga rin yan Pwede mo bang sabihin kung ano ang nangyari kanina? Napagsabihan ko lang kasi ang janitor kanina. Tatanga-tanga naman kasi. Sumasagot pa habang pinagsasabihan ko. Lalo pang uminit ang ulo ko nang kampihan pa siya ng mga katrabaho ko. Pambihira naman ang mga kasama mo. Mas kinampihan pa ang janitor kesa sa'yo. Kahit sino naman iinit talaga ang ulo. Tumanda na lang siya sa pagiging janitor niya. Wala pa rin pinagkatandaan. Kung ganun pa rin ang pinapakita nila sa'yo, di, sundin mo na lang ang sinabi ko. Dali. Malapit ko na yung gawin. Siya nga pala. Galing dito si Audrey kanina. Sakto kasing kabababa ko lang ng tricycle kaya hindi ako nakaiwas sa kanya Ano naman ang sinabi mo sa kanya? Di yung totoo. Hindi ko na kailangan pa magkunwari sa harap niya. Siguro naman matatauhan na siya na hindi sila bagay ni Sid. Sana nga, dahil nagmamatigas talaga siya Oras na akong makaharap niya. Mas matindi pa ang maririnig niya sa akin. Binilinan ko na rin si Celia na kapag pumunta ulit, pagtabuyan niya. Isa pa yang si Celia Ilang buwan na sa atin, hindi pa rin kabisado ang trabaho dito sa bahay. Maghanap ka na lang kaya ng kapalit niya. Pagpasensyahan mo na lang at wala nga tinapos. Mahina rin umintindi Pagod na nga ako galing sa trabaho. Aanga-anga pa ang daratnan mo dito sa bahay. Kung papalitan naman natin siya, saan naman tayo hahanap ng kapalit niya? Ang hirap kaya makahanap ng kasambahay ngayon.
Basta maghanap ka. Magtanong ka sa mga kakilala mo, baka meron silang alam. Sige na nga. Susubukan ko magpahanap sa mga kaibigan ko. Walang kamalay-malay si kuya sa nangyari sa akin. Wala rin naman akong balak sabihin sa kanya dahil siguradong papagalitan niya ako. Tanging kay Lola lang ako nagsasabi kahit hindi siya nagsasalita. Hindi ko nga alam kung naririnig ba niya ako dahil nakatingin lang siya sa kawalan. Nang mga oras na yon, nasa tindahan si Kuya Benji. Hilig niya talagang tumambay doon kapag wala ng trabaho. Sakto namang dumaan si Mang Abel at nakipagkwentuhan muna sa kapatid ko. Kumusta naman po si paring Jimboy? Ayos naman siya. Kinukumusta ka nga niya eh. Ang layo na talaga na narating ng kaibigan kong yun. Baka nga kunin niya na kami ng nanay niya eh. Ayaw niyo na po ba dito sa atin? Hindi naman sa ayoko na. Babalik pa rin naman kami rito. Gusto ko lang pagbigyan ng kaibigan mo. Kailan niyo naman po balak umalis? Paano ang trabaho niyo sa munisipyo? 1 buwan na lang naman 60 na ako. Pwede na ako magretiro. Tsaka, hindi ko na matagalan ng ugali ni Gerald eh. Akala mo siya ang nagpapasahod sa akin. Pareho lang naman kaming empleyado. Iba nga po ang ugali ng tatay ni Sid. Akala mo nga kung sino. Sinabi mo pa. Araw-araw na lang niya akong minamata dahil sa pagiging janitor ko. Lalo pa siyang naging mapagmataas dahil nasa Canada na ang anak niya. Pinagkakalat pa nga niya na malapit na silang kunin ni Sid. Alam niyo po ba na girlfriend ni Sid ang kapatid ko? Ang malas naman ng kapatid mo kung ganon. Ibang klase magiging mga biyanan niya kung sakali. Ang tigas din po kasi ng ulo ng kapatid ko eh. May palagay din ako na hindi naman talaga seryoso si Sid sa kanya. Ayaw lang niyang maniwala sa akin eh. Paalalahanan mo na lang lagi ang kapatid mo. Ganun na nga po lagi kong ginagawa. Sana lang matauhan na siya. Ang mag-asawang yun hindi na magbabago kahit kailan. Lalo pang lumala ang mga ugali eh. Pareho lang naman natin sila nakatapak sa lupa. Pero sobrang taas ang tingin sa mga sarili. Oo nga po. Paano? Mauna na ako sa iyo. Kapag hindi mo na kami nakita sa mga susunod na araw, ibig sabihin nun wala na kami rito ng asawa kong si Diday. Opo. Pakikumusta nyo na lang po ako kay paring Jimboy. Lagi kayong mag-iingat kahit saan man kayo makarating. Tinapik pa sa balikat ni Mang Abel ang kapatid ko bago naglakad palayo. Nakaramdam naman ng lungkot si Kuya Benji dahil siguro sa mga susunod na araw, hindi na niya makikita ang matandang lalaki na parang ama na rin ang turing niya. Wala na siyang makakakwentuhan tungkol sa mga buhay-buhay. Mula pa nun, mas gusto niya makipag-usap sa mga matatanda kesa sa mga kaedad niya. Marami kasi siyang natututunan. Pag-uwi sa bahay, nadatnan niya akong pinupunasan si Lola Felipa. Naupo lang siya sa tapat ko, tinihintay na matapos ako sa ginagawa. Nakakwentuhan ko nga pala si Mang Abel kanina sa may tindahan. Tungkol naman saan ang napagkwentuhan nyo? Gusto na pala silang kunin ni Jimboy. Paano ang trabaho niya sa munisipyo? Malapit na rin siya magretiro eh. Nabanggit nga din pala niya ang tungkol sa tatay ni Sid. Kung paano siya matahin lagi nun. Baka naman napapagalitan lang siya dahil hindi maayos ang trabaho niya. Kahit na, wala pa rin siyang karapatang mangmata ng kapwa niya. Lalo pa nga raw naging mapagmataas dahil ipinagkakalat pa na nasa Canada na si Sid. Balak nga daw silang kunin na mag-asawa. Akala ko ba may plano kayo ni Sid? Meron nga. Nakausap mo na ba siya? Hindi ko kasi maabutan ng mga magulang niya sa kanila eh. Aba Audrey, mahigit 1 buwan na mula nung umalis si Sid. Maliit lang din tong barangay natin para hindi kayo magkita ng mga magulang niya. Hindi kaya pinagtataguan kanila? Hindi naman siguro kuya. Alam mo namang pareho silang may trabaho na mag-asawa. Kung ako sa'yo, tigilan mo na ang kahibangan mong yan. Wala ka naman mapapala sa pamilyang yun kundi puro sama ng loob. Tignan mo nga kung paano nila tratuhin ang mga kamag-anak nilang hikaw sa buhay. Doon pa lang,
Sana naisip mo na kahit kailan hindi ka nila tataratuhin ng maayos. Hindi naman sila ang pakikisamahan ko, kundi si Sid. Habang tumatagal, patigas na ng patigas ang ulo mo. Bibitaw lang ako kapag mismong si Sid na ang nagsabi na ayaw na niya sa akin. Pero alam ko na hindi niya yun gagawin. Ay naku, kung alam mo lang kung paano ka pagtawanan ng mga taga rito dahil sa mga katangahan mo. Wala akong pakialam sa kanila. O hindi mo kailangan magalit. Napapatingin tuloy sa'yo si Lola. Kung wala ka rin naman kasing magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Hindi ako pwedeng manahimik na lang. Ano, papanoorin na lang kita na parang baliw na naghihintay sa lalaking yon? Patutunayan ko sa'yo at sa inyong lahat na mali kayo. Ay sana nga. Ilang beses pa akong bumalik sa bahay ng mga magulang ni Sid. Lagi na lang sinasabi ni Ate Celia na wala dun na mag-asawa. Kahit nararamdaman ko na nandun lang sila sa loob. Sinabi rin niya na palagi naman daw tumatawag si Sid pero hindi nila ako napag-uusapan. Tuwing umaalis ako sa kanila, lagi na lang akong umiiyak. Parang gusto ko nang sumuko. Pero paano naman ang nasa sinapupunan ko? Nung isang araw ko lang nalaman na nagdadalang tao ako. May nangyari sa amin ni Sid ilang araw bago siya umalis. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa mga susunod na araw. Alam naman ng mag-asawa ang palagi kong pagpunta sa kanila. Kaya gumawa na ng paraan ng nanay ni Sid kung paano ako patitigilin sa ginagawa ko. Meron siyang ibinigay na sulat kay Ate Celia para ibigay sa akin. Nang muli nga akong pumunta doon, inabot niya agad sa akin yun. Parang nakikinikinita ko na ang itsura ng babaeng yun. Eh, tanga na lang siya kapag hindi pa niya iniwan ang anak natin at tumigil sa kakapunta rito. Siguradong titigil na yon. Maiba nga pala ako. Bakit hindi ka pa nag-aayos? Ay bakit? May lakad ba tayo? Nakalimutan mo na ba? Birthday ni paring Orly. Hindi ba siya pumasok sa trabaho niyo? Nagkita kami kanina pero wala siyang binanggit. Ano kaya ang problema ng taong yun? Ilang linggo na niya akong hindi iniimik eh. Dahil pa rin siguro sa nangyari sa janitor na si Abel. Isa ba siya sa nagtanggol kay Abel noon? Oo, akala mo kung sino din siya eh. Mas kinampihan pa niya ang taong yun kesa sa'yo na kumpare niya. Hindi ko siya susuyuin, no? Hindi ko kailangan ng tulad niya. Mabuti pa nga siguro na iwasan na natin ng mga taga rito. Baka mamaya kasi lapitan lang tayo kapag may kailangan sila. Oo nga, sana kunin na tayo ni Sid dito. Napapagod na rin akong magtrabaho eh. Dapat siguro nag-aasikaso na rin tayo ng mga dokumento natin. Para ready na lahat. Kung alam mo lang excited na ako. Ako din naman. Ang dami kong nai-imagine na gawin kapag nandun na tayo. Pareho tayo. Napapailing na lang si Ate Celia habang nakikinig sa usapan ng dalawa. Kasalukuyan kasing nagpupuna siya ng mga eskaparate sa sala at naroon din ng mga amo. Maraming pagkakataon na tuwing tumatawag si Sid gusto na niya magsumbong dito. Pero lagi siyang nauunahan ng takot. Samantala panay naman ang iyak ko habang hawak ang sulat na inaakala kong galing kay Sid. Inabutan naman ako ni Kuya Benji sa ganung kalagayan. Agad siyang nagkahinala sa nangyayari sa akin. Sa bugso ng damdamin, sinuntok niya ang dingding. Ano? Tama ako, di ba? Ayaw mo kasi makinig eh. Hindi pa naman siguradong kay Sid ang sulat na to eh. Baka gawa-gawa lang to ng mga magulang niya. Magdadalawang buwan na siyang wala. Hanggang ngayon hindi pa rin siya nagpaparamdam sa'yo. Wala naman kasi akong cellphone kaya hindi niya ako matawagan. Usapan kasi namin,
Pupunta ako sa bahay nila, pero lagi ngang wala ang mga magulang niya eh. Kahit hindi sa kanya galing ang sulat na yan, yung hindi niya pagpaparamdam sa'yo, parang niloko ka na rin niya. Gusto ko pa rin makasiguro. Tanga ka talaga? Hindi ka ba talaga nag-iisip, ha? Kuya, intindihin mo naman ako. Tumigil ka na nga. Baka hindi ako makapagtimpi kung anong magawa ko sa'yo. Kuya, Kalimutan mo na yung manlolokong yun. Makinig ka naman sa akin dahil kapakanan mo lang ang iniisip ko. hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Alam ko na nagmahal ka sa maling lalaki. Niloko ka lang niya. Alin ang hindi ko maintindihan doon, ha? Kuya, buntis ako. Si Sid ang ama. Ano? Buntis ka? Patawarin mo ko, kuya. Akala ko tanga ka lang. May kalandian ka rin pala. Hindi ko naman kasi alam na mangyayari to eh. Hoy, anong gagawin mo ngayon? Kaya mo bang palakihin ng batang yan na mag-isa? Naguguluhan ako, kuya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi naman kami nagkulang ni Lola Felipa ng pangaral sa'yo. Pero masinunod mo pa rin ang puso mo. Kailangan kong ipaalam sa mga magulang ni Sid ang pagbubuntis ko. Baka magbago pa sila sa akin. Bahala ka sa buhay mo. Gawin mo kung ano gusto mo. Kuya, sandali. Hindi ko naman kagustuhan ang nangyari eh. Hindi na ako pinansin ni Kuya Benji. Tuloy-tuloy lang siya sa paglabas ng bahay. Habang umiiyak, nagulat ako nang bigla na lang may humawak sa balikat ko. Paglingon ko, si Lola Felipa pala. Napayakap na lang ako sa kanya. At sa dibdib niya, umiyak ako nang umiyak. Hindi pa rin ako sumuko. Kinabukasan, pumunta ulit ako sa bahay nila Sid para ipaalam ang kalagayan ko. Nung una ayaw pa akong papasukin ni Ate Celia. Pero hindi ako umalis sa labas ng gate kahit pinagtitinginan ako ng mga tao. Tinablan na rin siguro ng hiya ang mag-asawa. Kaya napilitan na silang harapin ako. Ano bang mahalagang bagay ang sasabihin mo? Bilisan mo lang magsalita at marami pa kaming gagawin ng asawa ko. Sir Gerald, Ma'am Dali, nagdadalang tao po ako at si Sid ang ama. Ano? Totoo ba yan? Paano naman kaming nakakasiguro na kay Sid ang batang yan, ha? Si Sid lang po ang naging boyfriend ko at wala nang iba. Kahit kailan, hindi ko matatanggap ang batang yan. Mabuti pa, umalis ka na. Wala kaming pakialam kung buntis ka. Wala na dito si Sid at hindi na siya babalik kahit kailan. Dali, ipakita mo ang mga litrato. Ito ang mga litrato na pinadala sa amin ni Sid. Tingnan mo kung gaano siya kasaya doon. Kasama ng bago niyang girlfriend. Tingnan mo ang cellphone ko. Hindi totoo to. Hindi magagawa ni Sid na ipagpalit ako sa ibang babae. Anong hindi totoo? Palibhasa kasi, hindi mo lang matanggap. Noon pa, alam ko lang hindi ka seseryosohin ni Sid dahil sa edad niya. Hindi pa niya alam kung anong gusto sa buhay. 25 pa lang siya. Nadala lang siguro siya sa ganda mo. Siguro naman titigil ka na sa pagpunta rito. Paano naman po ang ipinagbubuntis ko? Maraming paraan para mawala ang sanggol na yan. Wala po akong balak na ipalaglag ang batang to kung yan ang iniisip niyo.
Akala mo yata ganun kadali na maging disgrasyada. Maliban sa mahirap pagpalaki ng bata na mag-isa, huhusgahan ka pa ng mga tao. Gusto mo ba yon, ha? Pati ba ang sarili niyong apo tatalikuran niyo rin? Hindi namin apo ang batang yan. Kasalanan mo rin naman kung bakit ka nabuntis Akala mo siguro sa pagpatol mo sa anak ko, mahahango ka na sa hirap. Kahit kailan po, hindi yon pumasok sa isip ko. Mahal ko talaga si Sid. Hindi ka nga minahal ng anak namin Magising ka na sana sa katotohanan. Kung sakali po ba na hindi ako mahirap, ganito niyo pa rin ba ako tatratuhin? Siguro hindi. Pero dahil mahirap ka na nga, wala ka pang pinag-aralan, ano bang inaasahan mo na trato namin sa'yo, ha? Inaaksaya mo na ang oras namin. Umalis ka na. Maawa naman po kayo sa akin, Binibigyan na nga kita ng solusyon, ayaw mo naman tanggapin. Hindi ko po kayang ipinapagawa niyo sa akin. Pwes, wala kang aasahan sa amin. Kung balak mong gamitin ang bata na yan para perahan kami, malabo kang makakakuha ng pera sa amin, oy. Sige po, aalis ako. Tandaan niyo lang, kahit kailan, hindi ko hahayaan na malapitan yung anak ko. Kung masakit na hindi niyo kilalanin ang anak ko, mas masakit kapag hindi niya kayo kikilalanin. Hindi ako nagmamalaki sa mag-asawa pero taas noo kung umalis sa bahay nila ng araw na yon. Hinatid pa ako ni Ate Celia hanggang sa may gate. Bakas din sa mukha niya ang awa sa akin. Nangingilid pa nga ang luha niya sa mga mata. Ayos lang ako, Ate Celia. Makakabangon din ako balang araw. Ang magiging anak ko ang magsisilbi kong lakas para lumaban sa buhay. Palagi pa rin ako umiiyak kapag nag-iisa. Lalo pang dumagdag sa bigat ng dibdib ko ang hindi pag-imik sa akin ni Kuya. Kasalanan ko naman talaga lahat. Ang tigas ng ulo ko at hindi ako nakikinig sa kanya. Kaya tama lang na pagdusahan ko ang nangyari sa akin. Alam kong hindi lang ito ang mararanasan ko sa mga susunod na araw. Kailangan ko ring harapin ng mga mapanghusgang tao sa lugar namin. Nag-aalala rin ng mag-asawa sa kahihiyan na pwede nilang danasin oras na kumalat ang balita tungkol sa pagbubuntis ko. Alam naman kasi ng mga taga ron na relasyon namin ni Sid. Ipapaalam ba natin kay Sid ang tungkol sa magiging anak niya, ha? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre hindi natin papaalam. Baka bigla pang magbagong isip nun at umuwi dito. Sana naman bago pa mahalata ang tiyan niya, makagawa na siya ng paraan. Akala niya yata maiisahan niya tayo. Wala siyang makukuha ni isang kusing sa atin. Naisip ko nga bayaran siya para lang ipalaglag ang batang dinadala niya Hayaan mo siya. Baka mamaya gamitin palaban sa atin ang gagawin mo. Para sana matapos na ang problema natin sa kanya. Sigurado naman kasi na damay tayo sa kahihiyan kapag lumaki na ang tiyan niya. Ano ba kasi yung ginawa ng anak natin? Nakaalis nga siya. Nag-iwan naman siya ng problema. Huwag mo nang sisihin ang anak natin. Ang importante naman nandun na siya sa malayo. Siya ang tutupad sa pangarap natin. Ay, sige, bayaran mo ang babaeng yun para mawala ng batang dinadala niya. Pupuntahan ko siya bukas na bukas din. May tumatawag. Baka ang anak natin. Si Sid nga ang tumatawag. Teka lang ha, sasagutin ko muna. Sid anak, napatawag ka. Ayos lang kami dito anak. Katabi ko ang papa mo. Gusto mo siya kausapin? Ibibigay ko sa kanya tong cellphone. Sid, anak, okay lang kami na mama mo dito. Natutuwa ako't nasa maayos kang kalagayan. Ang ganda nga pala ng babaeng kasama mo. Bagay kayo.
Kalimutan mo na si Aubrey. Tingin kasi namin ng mama mo nakalimutan ka na niya. Ilang beses kasi namin siyang nakita na may kasamang lalaki. Ay, hindi ko kilala dahil dayo lang dito sa lugar natin. Ay, kausapin mo ang mama mo. Hello, Sid. Oo, anak, tama ang sinabi ng papa mo. Bata pa kasi si Audrey 22 lang ang batang yun kaya hindi natin masisisi na ibinaling niya agad ang atensyon niya sa iba. Tama yan, wag mo seryosohin ang nangyari sa inyo. Pareho pa kayong bata. Kung hindi mo pa gustong pumasok ulit sa isang relasyon, edi mag-focus ka muna sa trabaho mo. Sige anak ha, lagi kang mag-iingat dyan. Tingin ko naman sa mga sinabi natin, kakalimutan na rin niya si Aubrey. Parang okay lang naman sa kanya na wala na sila ng babaeng yun Tama lang siguro na mag-focus na lang siya sa trabaho niya. Samantalahin niya na nandun na siya. Hindi na talaga ako makapaghintay na makapunta sa kanya. Ako rin naman Ayoko na talaga sa lugar na ito. Maaga akong umuwi ng araw na yun dahil masama ang pakiramdam ko. Pinagbiling ko na lang ang natirang tinapa sa katabi kong tindera. Pag-uwi sa bahay, nahiga muna ako dahil nanlalamig ako. At talagang nagdidilim ang paningin ko. Hindi ko akalain na makakatulog ako sa upuang kawayan. Nagising lang ako dahil sa tawag sa labas ng bahay namin. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas. Nagulat akong makita si Ma'am Dali. Halata sa kanyang mukha ang pandidiri. Hindi naman siya tumanggi nang alokin kong pumasok sa loob ng bahay namin. Ikaw lang yata mag-isa rito. Nasaan ang kapatid at lola mo? Nasa trabaho pa po ang kuya. Si Lola Felipa naman nasa kwarto niya. Ano po ba ang sadya niyo sa akin? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ito ang sobre ng pera. Makakatulong to sa inyo. Basta ang kapalit ito, ipatanggal mo ang batang yan. Nagpunta pa talaga kayo dito para sabihin yan. Kunin niyo ang perang yan dahil wala akong balak tanggapin yan. Mag-isip ka nga. Inaalala lang naman kita. Baka naman po ang inaalala ninyong kahihiyan niyo. Kahihiyan natin pareho. Mas lalo ka na. Mahirap ka na nga, disgrasyada pa. Problema ko na po yun. Huwag niyo nang alalahanin. Huwag sanang matigas ang ulo mo. Wala kang ang regular na trabaho kahit ang kuya mo. Anong ipambibili mo ng gatas kapag nanganak ka na? Kapag nagkasakit ang bata, may pampagamot ka? Huwag niyo na pong alalahanin ang bagay na yon. Hindi naman ako lalapit sa inyo Baka naman pagdating ng araw magpapaawa ka sa ibang tao at kami ang palalabasin mong masama. Hindi ko yun gagawin. Wala nga akong balak sabihin kahit kanino na anak namin to ni Sid. Alam ng maraming tao dito ang pagkakaroon niyo ng relasyon ng anak ko. Kaya paano hindi malalaman kung kanino yan? Tingin mo sa mga taga rito tanga? Wala akong aaminin na kahit na ano. Siguro naman mapapanatag na kayo. Sana nga wag mo kaming bigyan ng problema sa hinaharap. Sana din po ito nang huling beses na tutungtong kayo dito sa bahay namin. Sa palagay mo kaya mawiwili ako na pumunta rito ha? Sobrang taas talaga ng tingin ninyo sa sarili nyo. Galing din naman kayo sa mahirap na pamilya. Alam yan ng mga taga rito. Kaya lang naman kayo nakapagtapos dahil may nagpaaral sa inyong pari noon. Pero imbis na kabutihan ang ibalik ninyo, puro pang mamata pa ang ginagawa nyo sa kapwa. Makaalis na nga. Tinatamaan ba kayo sa sinasabi ko ha? Bakit naman ako tatamaan? Ayoko lang kasing i-level ang sarili ko sa'yo sa pamamagitan ng pakikipagsagutan. Kahit insultuhin niyo pa ako ng paulit-ulit ngayon, hindi na ako maaapektuhan. Matagal ko din tinitigan si Ma'am Dali bago siya umiwas ng tingin at walang paalam na umalis.
Naramdaman ko na lang na may tao sa likod ko. Paglingon ko si Lola na nakasunod din ng tingin sa papalayong babae. Habang tumatagal, pasama ng pasama ang pakiramdam ko. Ilang araw na rin hindi muna ako nagtinda. Maliban kasi sa palagi ako nahihilo, naging maselan din ako sa mga naaamoy ko. Napapansin na rin ng mga kapwa ko tindera ang palaging pagsama ng pakiramdam ko. Kaya hindi ko na rin tinago sa kanila ang kalagayan ko. Sinabihan lang nila akong mag-iingat at ganun lang daw ang nagbubuntis. Hindi ko man lang sila kinakitaan ng panghuhusga kundi pag-aalala. Lagi lang ako nakahiga sa higaan at tamad na tamad kumilos. Akala ko nga habang buhay na akong hindi kikibuin ni Kuya. Kaya ganun na lang ang gulat ko nang lumapit siya at kausapin ako. Kumusta na pakiramdam mo? Galing ako sa pwesto mo. Sabi ni Malu, ilang araw nang masama pakiramdam mo. Nahihilo pa rin ako, kuya. Kaya mas gusto kong mahiga muna. Kung hindi mo pa kayang magtinda, dumito ka muna sa bahay. Ako na ang bahala sa gastusin natin. Kuya, hindi ka na ba galit sa akin? Hindi naman talaga ako galit sa'yo kundi kay Sid. Sa panlolokong ginawa niya sa'yo. Sinamantala niya kasi ang pagiging inosente mo. Nagagalit din ako sa sarili ko dahil hindi kita naprotektahan. Wala ka namang kasalanan eh. Hindi ka nagkulang ng paalala sa akin. Sadyang nabulag lang ako sa pagmamahal ko kay Sid. Ngayon natauhan na ako. Yun nga lang may nadamay ng inosenteng sanggol. Huwag ka magalala. Tutulungan kita sa lahat ng gastusin at pagpapalaki sa magiging anak mo. Ako ang magiging ama niya habang lumalaki siya. Salamat, kuya, ha? Akala ko nga talaga wala ka nang bala kausapin ako eh. Hindi kaya ako makatulog sa kakaisip. Pasensya ka na kung isa ako sa nagpabigat sa dalahin mo. Patawarin mo rin sana ako sa mga nabitiwang kong mga salita noon sa'yo. Totoo naman kasi lahat ng sinabi mo noon, kaya hindi ako nagagalit. Nung hindi mo lang ako kinakausap, sobrang lungkot ko kasi pakiramdam ko wala na akong kakampi. Kaya pala lagi kang nandito sa kwarto ni Lola Felipa. Kahit hindi kasi siya nagsasalita, alam kong nakikinig siya sa akin. Ikaw ba nagsindi ng mga kandila sa altar ni Lola? Pumasok ako kanina. May sindi ng mga kandilang yan. Ngayon lang ulit nagsindi ng kandila si Lola pagkalipas ng ilang taon. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Baka trip lang ng Lola natin. Mauubos kaya agad ang kandila na yan? Ang laki kasi eh. At bakit kaya itim ang kulay? Di ba mahilig naman ang Lola natin sa itim na kulay? Hindi ka na nasanay. Kung pwede nga lang na itim din ang plato at baso natin, ginawa na niya. Sana, Lola, marinig pa rin namin ang boses mo. Umaasa pa rin ako na balang araw, maririnig natin ang boses niya. Siya nga pala, dumaan ako kanina sa palengke. Bumili ako ng mga prutas. Sabihin mo rin pala kung ano mga gusto mo para mabili ko. Salamat, kuya, ha? At saka sabihan mo na rin ako kung kailan ka magpapacheck up para masamahan kita. Sa health center lang naman ako nagpapacheck up. Kaya ko naman na. Lalabas muna ako, kuya, para kumain. Sige, hindi ka dapat nagpapagutom. Ako muna ang bahala kay Lola. Nang makalabas ako sa kwarto ni Lola, lumapit naman ang kapatid ko sa altar at tinitigan ng 3 kandilang may sinde. Pagkatapos lumingon siya sa lola namin na nakatingin sa kanya. May hinala si Kuya Benji kung para saan ang mga kandilang yon. Pero mas pinili na lang niyang manahimik. Kahit masakit ang nangyari sa akin, nagagawa ko na rin umiti kahit papano. Dahil nagkaayos na kami ng kapatid ko. Alam na rin ng mga taga sa amin ang kalagayan ko. Kung merong nanguhusga sa nangyari sa akin, marami pa rin mabubuting tao ang nagpapakita ng malasakit sa akin. Audrey! Audrey! Bakit, kuya? Ang dami mong dala.
Pauwi na ako nang pinadaan ako ni Aling Nida sa bahay nila. Yung pala, bibigyan nila akong mag-asawa ng gulay. Kumain ka raw ng mga gulay para sa baby mo. Ang bait talaga ng mag-asawang yon. Ay, walang puso ng saging. Di ba marami sila nun? Yun nga ang sabi ko paborito mukha ko yun. Sabi ni Aling Nida, bawal daw sa buntis ang kumain ng puso ng saging. Kaya magtiis ka na muna. Gusto ko sanang maglaga nun at isawsaw sa toyo. Bakit kaya bawal? Ay, hindi ko na itanong Basta sumunod ka na lang sa mga kasabihan ng mga matatanda. Wala namang mawawala Sige na nga. Kapag magpapacheck up ako bukas, dadaan na rin ako sa kanya para personal na magpasalamat sa kanila. Siguro babae magiging anak mo. Ang ganda mo kasing buntis Mamula-mula pa ang pisngi mo. Kahit ano pa ang magiging anak ko, mamahalin ko siya ng buong puso. Ganun naman dapat Kahit ano pa maging resulta ng pagsilang niya sa mundong ito, dapat mahalin natin siya dahil biyaya ang batang yan mula sa may kapal. Pakiramdam ko nga kuya, swerte ang magiging anak ko Lumakas kasi ang benta ko ng tinapa at bagoong sa pwesto ko. Huwag kang magpakapagod Kahit hindi ka na nahihilo, kailangan mo pa rin mag-ingat. Alam ko naman yun kuya. O siya, nang bahala sa pagluluto. Samahan mo na lang si Lola. Siya nga pala kuya, may sasabihin ako. Ano yun? Yung kandila kasi sa altar ni Lola Felipa, napansin ko na parang hindi nababawasan. Ganun pa rin ang laki simula ng sindihan niya yun. Baka naman nakala mo lang yun. Kahit tingnan mo pa, tsaka malimit kong mapasukan si Lola sa harap ng altar niya. Nakatitig lang naman siya. Ay, ikaw talagang buntis ka. Ang dami mong napapansin. Malay mo naman nagdadasal ang Lola natin. Sa bagay nga, pero yung kandila, nakakapagtaka talaga. Baka naman bago na yun. Hindi mo lang napansin na pinalitan na ni Lola Felipa. Bakit wala man lang mga tulo ng kandila sa paligid ng mismong altar? Alam mo, yung anak mo, paglabas niyan, magiging kasing daldal mo rin. Ang dami mong tanong Nahihiwagaan lang kasi ako Huwag mo na lang pansinin ang mga yun. Ay sige na, puntahan mo na si Lola. Nang makatalikod ako at naiwang mag-isa si kuya tsaka naman nawala ang ngiti niya. Bumakas din ang pag-aalala sa mukha niya. Napapabuga pa siya ng hangin at saka binitbit na ang mga gulay para mailuto na. Ilang araw ko nang napapansin na lagi lang nakahiga si Lola. Mahina na rin siyang kumain at madalas pa nga ayaw talagang kumain. Kailangan pa namin siyang pilitin at minsan tinatabig niya ang plato kapag ayaw na. Hanggang dumating ang araw na ayaw na talagang kumain o kahit uminom man lang ng tubig. Sabi ni Aling Nida, kailangan na daw nating ihanda ang mga sarili natin. Baka daw hindi na magtagal si Lola. Hindi pa ako handang mawala si Lola Felipa. Ayoko, kuya. Wala naman tayong magagawa kung hanggang dito na lang siya Maswerte pa rin tayo dahil umabot siya sa ganyang edad. Nagpaalam na ako sa trabaho. Gusto ko kasing nasa tabi lang tayo ni Lola. Lola, naririnig niyo po ba ako? Huwag niyo po muna kaming iwan. Alam kong ayaw pa niya tayong iwan pero nakikita kong hirap na ang katawan niya. Wala na nga si inay. Pati ba naman ikaw, Lola, iiwan na kami? Hayaan na lang muna natin siya magpahinga. Ako na muna magbabantay sa kanya. Magpahinga ka na rin at bawal sa iyo magpuyat. Ayoko, kuya. Gusto ko sa tabi lang ako ni Lola Felipa. O sige, pero kapag nakaramdam ka ng antok, magpahinga ka na ha? Oo, kuya. Bata pa ako nang mamatay si inay. Kaya si Lola Felipa na ang naging pangalawa kong ina. Ngayong malapit na siyang mawala sa amin ni kuya, pakiramdam ko na tanggalan ako ng isang pakpak. Hindi ko alam kung kakayanin ko bang hindi na siya makita habang buhay.
Hawak ko lang ang nanlalamig niyang kamay. Paminsan-minsan idinidilat niya ang mga mata at blankong titingin sa amin. Magdamag namin siyang binantayan ni Kuya. Kinabukasan nagulat kaming pareho ni Kuya Benji dahil naglalakad-lakad sa sala si Lola na parang walang nangyari sa kanya. Inakala namin na magaling na siya pero nung gabi, muli siyang naratay sa higaan at tuluyan ng binawian ng buhay. 1 linggo rin siyang nakaburol bago inilibing. Nahilibing na pala ang lola ni Audrey. Halos buong barangay yata natin nakipaglibing sa matandang yun. Tinatanong nga ni na Oscar kung bakit hindi man lang tayo pumunta sa lamay. Hindi naman kamo nating kamag-anak para pumunta. Ayun nga sabi ko sa kanya. Sagot ba naman sa akin baka daw ako kapag namatay, walang pumunta. Bakit kailangan obligahin tayo na pumunta kahit hindi naman nating gusto? Nakaugalian na kasi dito na kahit hindi ka mag-anak, kapag may patay kailangan puntahan. Sinusunod pa rin nila yan. At saka, ayoko nga makipagplastikan. Hanggang ngayon kumukulo pa rin ang dugo ko kapag naaalala kong sinabi ni Audrey sa akin. Wala rin kahihiyan ng babaeng yun. Pinangangalandakan pa rin ang pagbubuntis niya. Hindi na ako magtataka kung alam na ng mga taga rito na si Sid ang ama ng pinagbubuntis niya. Hindi naman kasi ako naniniwala sa sinasabi niya na wala siyang pagsasabihan Mamasyal na lang tayo at mamili ng mga gusto mo para mawala yung init ng ulo mo. Hindi ka ba nagsasawa sa ginagawa natin? Wala nang umalis ka sa trabaho mo sa munisipyo Wala na tayong ginawa kundi mamasyal. Ano naman, may pera naman na pinapadala sa atin si Sid. Kapag umalis na tayo, tumira na sa Canada. Isa to sa mamimiss natin. Sa bagay nga, para iwas na rin sa chismis ng mga kapitbahay. Inggit lang ang mga yun. Dahil kahit kailan, hindi nila mararanasan kung anong meron tayo. Wala na kasi akong naririnig kundi ang yabang natin Hindi na daw tayo marunong lumingon sa pinanggalingan natin. Parang kasalanan pa natin kung nasan tayo ngayon Ay, wag na lang natin silang pansinin. Hindi naman natin sila kailangan sa mga buhay natin. Gagayak na nga ako at para makaalis na tayo. Hahakbang na sana palayo si Ma'am Dali nang magulat siya sa sunod-sunod na pagbato sa bintana nila hanggang sa mabasag yon. Nilapitan naman ng asawa niya ang bintana at binuksan. Doon niya napagtanto na walang bumabato kundi mga patay na uwak ang nasa lupa. Para bang sinadya nilang ibangga ang sarili hanggang mamatay. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ay, hindi ko alam. Pero alam mo naman ang kasabihan ng mga matatanda sa uwak. Mabuti pa kaya wag na tayong umalis. Baka pangitain din kasi yan o di kaya babala sa atin. Mabuti pa nga dumito na lang tayo sa bahay. Ngayon lang kita nakitang namutla Nagulat lang ako sa nangyari. Ikaw, hindi ka ba natakot? Natakot, kaya nga sabi ko wag na tayong umalis Ay, magagastos ang patuloy tayo sa pagpapagawa ng bintana. 2 araw na rin mula nang mawala si Lola. Dama ko pa rin ang labis na lungkot sa puso ko. Kahit anong paliwanag ng mga kakilala namin, ang hirap pa rin tanggapin na wala na si Lola Felipa. Para may magawa, iniligpit ko na lang ang mga damit niya at inilagay sa kahon. Bago ako lumabas ng kwarto niya, pinatay ko muna ang mga nakasinding kandila. Bala ko kasing ilak na ang kwartong yun. Baka mamaya pagmulan pa ng apoy ang mga kandilang yun. Saktong paglabas ko naman, papasok ng bahay si Kuya Benji. Dahil sa ilang araw na puyat at pag-aasikaso sa burol ng lola namin, hanggang sa pag-aasikaso sa paglilibingan, malaki na agad ang pinayat niya. Oh, anong ginawa mo dyan sa kwarto ni Lola Felipa? Inaayos ko lang ang mga damit at ilang gamit niya. Inilagay ko yung iba sa mga kahon.
Saan ka nga pala galing? Kina Aling Nida, kausap ko kasi si Amanda eh. Gabi-gabi siya nandito sa burol ni Lola. Hindi mo lang siguro siya napapansin dahil sa pagluluksa mo. Kamusta na nga pala siya? Di ba hiwalay na siya sa asawa niya? Hindi na ba talaga sila nagkabalikan? Hindi na. Malabo na sila magkabalikan. May iba na rin kasi yung lalaki. At saka siya din naman. Bakit kaya may mga lalaking hindi makontento sa isang babae? Siguro hindi lang talaga silang nakalaan para sa isa't isa. Baka kami talaga ni Amanda. Ha? Hindi kita maintindihan, kuya. Hindi ko lang to sinasabi sa'yo pero 1 taon na kami magkarelasyon ni Amanda eh. 5 taon na rin naman siyang hiwalay sa asawa niya bago ako manligaw. Ikaw talaga, kuya, masyadong malihim. Malayo kasi siya kaya parang alanganin ako. Baka mamaya kasi makakita siya ng iba sa lugar na tinitira niya. Pero napatunayan ko naman na mahal niya ako eh. Kaya pala hindi mo magawang tumingin sa iba dahil meron ka ng minamahal. Alam mo ba na noong pa niya ako pinapasunod sa kanya, doon na daw ako magtrabaho at maraming oportunidad doon kaysa dito. Kayo lang ni Lola Felipa ang inaalala ko eh. Ngayong wala na si Lola Felipa, pwede mo nang pagbigyan si Ate Amanda. Nag-usap nga kami kanina tungkol sa mga balak namin. Plano ko kasi na sumama na sa kanya at subukan ang buhay sa ibang lugar. Ang gusto ko, sumama ka na sa amin. Ha? Baka naman maging pabigat pa ako sa inyo. Kahit paano dito, meron akong maliit na pinagkakakitaan. Hindi naman ako papayag na maiwan ka dito. Mas mag-aalala ako sa iyo. At saka, sabi ko naman kay Amanda, kung hindi ka sasama, hindi ako pwedeng umalis. Ang dami mo nang isinasakripisyo sa akin, kuya. Ayoko na maging hadlang sa kaligayahan mo. Kaya nga sumama ka na. Magbagong buhay tayo sa ibang lugar. Paano itong bahay natin? Nandito lahat ng alaala ni na inay at lola. Lagi pa rin naman tayong uuwi dito eh. Hindi naman to mawawala sa atin. Hindi ko rin naman kayang magkalayo tayo. Sige, sasama na ako. Kapag nakalayo na tayo, tuluyan mo na rin makakalimutan ng mapait mong nakaraan. Mabigat man sa loob ko na iwan ang bahay namin, parang may nag-uudyok din sa akin na lisanin na muna ang lugar na ito. Baka sa ibang lugar ko mahanap ang swerte. Kailangan ko rin makapagtrabaho kapag nanganak na ako. Kailangan ko lang mas lalong magpakatatag sa buhay. Matulin na lumipas ang mga araw. Bukas na ang alis namin ni Kuya Benji at Ate Amanda. Naisip kong pumasok ulit sa kwarto ni Lola. Pero ganun na lang ang gulat ko nang makitang may sindi ang 3 kandila sa altar. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang sanang masilayan sa huling sandali ang kwarto ni Lola. Kaya lang nagulat ako dahil sa pagkakatanda ko. Pinatay ko ang sindi sa mga kandila pero ngayon meron na naman. Hayaan mo na lang na nakasindi ang mga kandila. May mga bagay talaga na mahirap ipaliwanag. Si Lola kaya ang may kagagawa ng kababalaghan na to? Oo, wala nang iba. Noon pa man, meron nang usap-usapan sa pagiging misteryosa ng Lola natin. Pero dahil mabait at marunong makisama si Lola, walang nangangahas na usisain pa siya. Paano kung hayaan lang natin ang mga kandila na may sindi? Baka naman masunog itong bahay. Hindi yan. Magtiwala ka lang kay Lola. Lola, kung naririnig mo man kami, sana gabayan niyo po ang pag-alis namin bukas. Hindi namin kayo kakalimutan. Uuwi din kami dito. Huwag na rin kayong mag-alala sa amin, lalo na sa akin. Hindi ako pababayaan ni Kuya. Alam niyo naman kung gaano niya ako kamahal. Kung nasaan man si Lola ngayon, siguradong masaya na siyang kasama si Inay. Magkasama na silang binabantayan tayo. Isasara ko na ang kwartong to. Hanggang sa muli. Maaga pa ang alis natin bukas. Magpahinga ka na. Hindi ako makatulog eh. Siguro excited ka dahil itong unang beses na babiyahe ka ng malayo. Pipilitin ko na lang na matulog ngayong gabi. Nakahiga lang ako pero hindi pa talaga ako dalawin ng antok.
Kung kanina si Lola Felipa ang iniisip ko, ngayon naman si Sid. Ilang buwan ko na siyang hindi naiisip. Kaya nagtataka ko kung bakit bigla na lang siyang sumagi sa isip ko ngayon. Naninigas din ang tiyan ko kaya hindi rin ako makatulog. Kinuha ko na lang ang libro na lagi kong binabasa tungkol sa pagbubuntis. Nagbasa ako hanggang sa antukin ako. Kinabukasan maaga akong ginising ni Kuya. Excited at puno ng pag-asang nilisan namin ang lugar kung saan kami lumaki at nagkaisip. Hindi ka na ba naninibago sa pagtira natin dito? Hindi na, Kuya. Mababait din naman ang mga kapitbahay natin. At natutuwa ako dahil malapit sa lahat ang bilihan. Malapit din sa klinik at ospital. Palagay ko nga kapag sumakit ang tiyan ko, kaya kong pumunta ng mag-isa sa ospital. Kabuanan mo na nga pala ngayon. Hindi pa ba sumasakit yung tiyan mo? Hindi pa naman. Malikot nga lang si Baby Jazz. Gusto na yata niyang lumabas. Salamat nga pala sa inyo ni Ate Amanda na kumpleto ng mga gamit ng magiging anak ko dahil sa inyo. Wala yun. Excited na nga kami pareho ng kuya mo na lumabas ang baby mo eh. Salamat nga pala ha. Kami ang pinapili mo ng pangalan para sa kanya. Kayo kasi ang mas malaki ang hirap sa pagbubuntis ko eh. Ako, walang ginagawa kundi dito lang sa bahay. Malaki rin naman ang hirap mo. Hindi kaya biro ang magdalang tao ng 9 na buwan. Oo nga Audrey, tama ang kuya mo. Pero naiinggit ako sa'yo dahil magiging nanay ka na. Samantalang ako hindi ko mararanasan na magbuntis. Pwede mong ituring na anak si Baby Jazz, ate. Salamat Audrey ha. Kahit papano mararamdaman ko kung paano maging ina. Nakahanda na ba mga gamit mo? Para kapag sumakit yan tiyan mo, bibit-bitin na lang natin. Oo kuya, lahat nakahanda na. Isa sa naging rason kung bakit iniwan si Ate Amanda ng una niyang asawa dahil hindi siya pwedeng magbuntis. Alam yun ni Kuya. Pero tinanggap pa rin niya ng buong puso ang babae. Nung gabing yun, matinding sakitan siya ng nararamdaman ko kaya sinugod na nila ako sa ospital. Naging maayos naman ang aking panganganak. Nang mga sandaling yun, panay naman ang iyak ni Ma'am Dali. Nakatanggap sila ng tawag mula sa bayaw tungkol kay Sid. Ilang beses na kasing nahihimatay sa trabaho ang binata kaya napilitan na itong magpatingin sa doktor. At lumabas na nga ang resulta. Ang bata pa ng anak natin para magkasakit ng leukemia. Masakit man, pero kailangan nating maging matatag para sa kanya. Umuwi na lang siya dito sa atin. Gusto ko maalagaan ang anak natin. Mas magaling ang mga doktor doon kaysa dito. At kung uuwi siya rito, saan tayo kukuha ng pampagamot? Bahala na. Basta ang importante, makauwi siya dito sa atin. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo, pero kailangan nating maging praktikal. Hindi naman siya pababayaan ng kapatid ko doon Nakarating nga doon ang anak natin, doon naman siya nagkasakit. Sa pagkakasakit ni Sid, naglaho na rin ang mga pangarap natin. Yan lang ba ang mahalaga sa'yo, ha? Kung pangarap mo pala na makarating ng Canada, sana nung bata-bata ka pa gumawa ka ng paraan. Hindi mo ba naiisip, ha? Wala na akong trabaho. Kay Sid na lang tayo umaasa. Ngayong may sakit na siya, paano na tayo? Yung negosyo mo naman, wala na. Nalugi dahil sa kapabayaan mo. Huwag na nga tayo magsisihan. Gumawa na lang tayo ng paraan kung paano makakasunod kay Sid. Gusto kong makita ang anak ko. Paano? Wala naman tayong hawak na pera. Ano na lang ang gagawin natin maghihintay dito? Hindi ko kaya, Gerald. Ganun na nga. Wala tayong magagawa kundi ang maghintay. Bakit hindi ka lumapit sa mga kaibigan mo? Baka may tulong sila. Tinalikuran na ako ng mga sinasabi mong kaibigan.
Wala na akong maaasahan sa kanila. Subukan mo lang alang-alang kay Sid. Wala na nga akong mga kaibigan. Hindi ka ba talaga makaintindi? Tingin kasi nila sa akin nagbago na mula nung makaalis si Sid. Iinsultuhin lang nila ako kapag lumapit ako sa kanila. Mas importante pa ba sa'yo ang pride kesa sa anak natin? Mahalaga sa akin si Sid, pero wala na akong magagawa pa. Kung wala kang magagawa, ako meron. Kung kinakailangan lumuhod ako sa mga kakilala kong gagawin ko. Magpapakababa ka ba sa mga taong yun, ha? Oo, ganun ang isang ina. Lahat gagawin para sa anak. Ay sige, bahala ka sa buhay mo. Bahala talaga ako sa buhay ko. Ikaw, mula nang umalis sa trabaho mo, naging inutil ka na. Umasa ka na lang sa padala ng anak mo. Lahat ng mga kamag-anak nila nilapitan na ni Ma'am Dali. Napilitan na rin siyang ipagtapat na may sakit ang anak sa ibang bansa. Lahat sila nagpakita naman ng simpatya. Pero ni isa walang nagbigay ng tulong sa kanya. Noon lang niya naranasan kung paano tanggihan. Naalala tuloy niya yung mga taong lumalapit sa kanya para humingi ng tulong. Pero pinagtatabuyan niya at pinagsasalitaan pa ng masasakit na salita. Umuwi siyang bigo at ang bungad agad sa kanya ng asawa umalis na ang kasambahay na naging kapalit ni Ate Celia. Narinig daw kasi nito na wala na silang pera kaya ano daw ipapasahod sa kanya. Mas palaban pa ang babae kesa kay Ate Celia na pinalayas nilang mag-asawa noon. Parang bumalik sa akin lahat ng mga ginawa ko. Ganito sigurong nararamdaman ng mga taong pinagtabuyan ko at minaliit dahil sa katayuan nila sa buhay. Tama lang ang ginawa mo. At huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa kanila. Sinabihan naman kasi kita eh. Ikaw lang tong nagpumilit. Imbis na wala silang alam sa kalagayan ni Sid, nalaman tuloy nila. Akala ko kasi maawa sila sa akin eh. Naawa nga, pero wala naman nagbigay ng tulong. Huwag ka na kasi mag-alala kay Sid. Nasa mabuti siyang kalagayan, sabi ng kapatid ko. Kung lagi mo siyang iisipin, baka ikaw naman ang magkasakit. Hindi na tayo pwedeng umasa kay Sid. Kailangan ulit natin magtrabaho. Wala nang tatanggap sa akin sa edad ko. Ano na lang ang gagawin mo ha? Tutunga nga dito sa bahay. Ang bilis mo namang sumuko. Kung gusto mo ikaw ang magtrabaho. Ang mabuti pa, ibenta na lang natin ang natitirang ari-arian natin para makapagsimula muli tayo. Hindi ko yata kakayanin kung pati itong bahay na ito mawawala sa atin. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa atin? Lagi na lang sasabihin ng ibang taong iniisip mo eh. Kung merong mang sabihin sa atin, totoo naman kasi. Bigla ko naalala mga itim na uwak noon. Hindi kaya ito ang pinahihiwatig noon. Ayokong isiping karma na to sa mga ginawa natin, lalo na kay Audrey. Baka siya nagdala ng kamalasan sa atin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi pupunta sa Canada si Sid. Hindi magkakaletse-letse ang buhay natin. Tama nga, siyang may kasalanan ng lahat ng to. Matagal na silang wala ng kapatid dito. Huwag mo na siyang sisihin pa. Tinupad naman niya ang sinabi na hindi tayo guguluhin pa eh. Huwag na sana siyang babalik dito kahit kailan. Matulin na lumipas ang mga buwan. Nakapagtrabaho na rin ako noon habang kumuha ko ng nag-aalaga sa anak ko. Masasabi ko naging mabuti ang Diyos sa amin at hindi niya kami pinabayaan. May mga pagkakataong naiisip ko pa rin si Sid. Pero nasisiguro kung wala na akong nararamdaman para sa kanya. Mas sinipagan ko pa sa pagtatrabaho dahil nag-iipon ako para sa first birthday ng anak ko. Wala akong kamalay-malay nung mga oras na yun malala na si Sid sa ospital kung nasan siya.
Hindi na rin siya makapagsalita kaya hindi siya nakapagpaalam sa mga magulang niya bago siya bawian ng buhay. Tsuhin lang niya ang kasama niya noon. Labis ang paghihinagpis ng nanay niya sa nalaman. Sid, anak ko, bakit mo kami iniwan agad? Wala na tayong magagawa pa. Tanggapin na lang natin. Sabi ko sa'yo, dapat umuwi na lang siya dito para makasama natin. Hindi ko naman akalain na ganun kabilis kukunin siya sa atin. Si Sid ang nagbayad sa lahat ng mga nagawa nating kasalanan. Huwag mong sabihin yan. Yun na talagang nakatadhana kay Sid at hindi nagbayad ng kasalanan natin. Hanggang ngayon, tingin mo pa rin sa sarili mo napakalinis at walang bahid na kasalanan sa kapwa. Kailan ka ba magigising na karma ang nangyayari sa atin? Kung sakali ba na kinakarma na tayo, may mababago ba, ha? Wala naman eh. Kausapin mo ang kapatid mo na gusto ko maiuwi dito ang labi ni Sid. Wala akong pakialam kahit gaano katagal. Basta dito ko siya gustong ipalibing. Oo na, kakausapin ko siya. Parang ako lang ang nagluluksa sa pagkamatay ng anak natin na. Hindi porket hindi ako umiiyak, hindi na ako nagluluksa sa pagkamatay ni Sid. Diyan ka na nga. Lalong lumakas ang iyak ni Ma'am Dali habang yakap-yakap ang litrato ng anak. Kumalat naman ang balitang yun sa lugar namin hanggang makarating kay Aling Nida. Agad niyang pinaalam kay Ate Amanda ang nalaman. Kahit siya hindi maiwasang malungkot dahil alam naman niyang si Sid ang ama ng aking anak. Wala naman akong sakit pero ang bigat ng katawan ko. Parang naiiyak ako na wala namang dahilan. Pagdating sa bahay, napansin kong malungkot sina Kuya Benji at Ate Amanda. Nagkatinginan pa sila bago tumingin ulit sa akin. May nangyari ba? Ang anak ko. Ayos lang siya. Natutulog siya ngayon. Ano pala? Sabihin niyo na. Kilala ko kayo eh. Kanina tumawag ang nanay ni Amanda at meron siyang binalita. Anong sinabi ni Aling Nida? Wala na daw si Sid. Patay na siya. Paano nangyari yun? Naaksidente ba siya? Ano? Namatay siya sa sakit. Hindi na kinaya. Kaya pala madalas siyang magpakita sa panaginip ko. Baka yun ang mga sandaling naghihirap siya. Nagpapaalam na siya sa akin. Ganun talaga ang buhay. Lahat naman tayo doon papunta. Nagkataon na nauna lang siya. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ng anak ko na makilala siya. Mas kailangan mong maging matatag, alang-alang sa anak mo. Oo naman, kuya. Nalulungkot lang ako dahil talagang wala ng ama ang anak ko. Mas madali sigurong ipaliwanag yun sa anak ko kesa sabihin na hindi niya kinilala. Sige, kuya. Ate Amanda, magpapahinga na muna ako sa kwarto. Kawawa naman siya. Nararamdaman ko na mahal pa rin niya si Sid. Hindi naman ganun kabilis yung mawawala eh. May palagay ako na hindi sa sakit namatay si Sid. Anong ibig mo sabihin? Dahil kay Lola Felipa. Naniningil na siya sa mga taong nanakit kay Audrey. Alam ko na susunod na rin ang mga magulang niya. Matagal nang patay ang lola niyo. Paano naman siya makakaganti? Isang mangkukulam si Lola Felipa. Aksidente ko lang natuklasan yun. Maaga akong umuwi noon galing eskwelahan. Narinig ko silang nag-uusap ni inay. Siguro, bago siya pumanaw, isinagawa niya na ang orasyon. Kaya kahit ang pinakamagaling na albularyo, hindi mapapagaling ang taong sinumpa niya. Dinala niya hanggang libingan ng sumpa. Sasabihin ba natin kay Audrey? Ayoko masira ang pagkakakilala niya kay Lola Felipa. Mabuti siguro, ilihim na lang natin. Nagluksa din ako sa pagkamatay ni Sid.
Ilang gabi rin ako umiiyak dahil sa kakaisip sa kanya. Ang pinagtataka ko lang bakit sa panaginip ko hirap na hirap siya at malungkot. Kung sa sakit naman siya namatay. Para kasi siyang humihingi sa akin ng tulong. Hindi tuloy ako makatulog sa pag-iisip. Hanggang sa mapansin na rin ni Kuya ang pangangalumata ko. Ikinwento ko na rin sa kanya ang bumabagabag sa akin. Ang tingin ko dyan, baka nakukonsensya siya dahil sa pagtalikod niya sa inyo. Naghihirap ang kalooban niya dahil hindi siya nakahingi ng tawad. Siguro nga, Kuya. Nung tumawag ba si Aling Nida, wala siyang nabanggit tungkol sa mag-asawa? Bago pa kasi tayo umalis doon, pareho na silang walang trabaho. Umaasa na lang sila sa padala ni Sid noon. Ngayon daw, binibenta ng natitira nilang ari-arian. Tingnan mo nga naman, sinong mag-aakala na ganun sila kabilis na babagsak? Kaya nga hindi magandang nagmamaliit ka ng kapwa. Babawiin talaga sa kanila lahat ng pinaghirapan nila. Pati anak, kinuha rin sa kanila. Gusto kong umuwi sa atin kaya lang, bago pa lang ako sa trabaho, hindi ako pwedeng umabsent ng matagal. Hintayin mo na lang na maregular ka sa trabaho mo. Oo nga, hindi ko na dapat iniisip ang sarili ko kundi ang lagi kong isipin ang kapakanan ng anak ko. Uuwi ang ate Amanda mo. Magtatanong na lang tayo sa kanya kung anong balita. Sabi ko rin, pakibisita ang bahay natin. Kalimutan mo na ang nakaraan. Hindi man natin sila nahigitan, kahit paano maayos ang buhay natin at may peace of mind pa. Tama ka, Kuya. Ang mahalaga, may kapayapaan sa puso't isipan natin. Pag-usapan na lang natin ang birthday ng pamangkin ko. Mas mukhang excited ka pa sa akin ah. Hindi lang ako, kahit ang ate Amanda mo. Siya nga pala, plano pala namin mag-ampon ng bata. Gusto rin kasi namin na may sarili kaming anak, kahit hindi mismo galing sa amin. Wala namang problema yun. Sigurado na magiging mabuti kayong mga magulang. May napupusuan na ba kayong ampunin? Oo, yung pinsan ni Amanda, nabalo at maraming anak. Kaya nga siya uwi para kausapin nila ang nanay niya. Ay payag naman yung pinsan niya pero gusto pa rin niyang makausap ng personal. Alam ko na sabi ka na rin na magkaanak, pero sa kabila ng kakulangan ni Ate Amanda, tinanggap mo pa rin siya. Dahil mahal ko siya at tanggap ko ang lahat sa kanya maging kahinaan niya. Inabot din ng ilang taon bago namin naisip na umuwi ng probinsya namin. Balak naming magbakasyon kasabay na rin ang piyesta sa lugar. Sobrang namiss ko ang lugar namin. Malaki na rin ang nagbago. Ang dating pwesto kung saan ako nagtitinda ng tinapa at bagoong tinayuan na ng bahay. Pinuntahan ko rin ang puntod ni Lola katabi ng puntod ni Inay. Nag-alay lang ako ng dasal bago umuwi sa amin. Naalala ko bigla ang kwarto ni Lola at ang mga kandila. Nang buksan ko ngayon, nakasindi pa rin ang kandila pero dalawa na lang. Ang isa malapit na rin maubos. Ano kaya ang meron sa kandila ni Lola Felipa? Alam ko na meron kang alam, Kuya. Sabihin mo na kung ano yun. Sana sa ipagtatapat ko sa'yo, huwag magbabago ang pagtingin mo sa lola natin. Mahal ko si Lola. Hindi mawawala ang respeto at pagmamahal ko sa kanya. Mangkukulam si Lola Felipa. Ang kandila na yan ang ginamit para parusahan ng mga taong nanakit sa'yo. May alam si Lola sa karunungang itim? Oo, Si Lola din ba ang dahilan kung bakit nagkasakit si Sid? Binigyan niya ng sakit si Sid para mamatay. At yung dalawang natitira para sa mga magulang niya. talagang malupit ang kulam. Lalo na dinala pa ni Lola sa kanyang kamatayan. Ibig sabihin, wala na tayong magagawa para pigilan ang mangyayari. Tanggapin na lang natin at ilihim ang sikreto ng lola natin. Kahit ganon ang pagkatao niya, walang makakatumbas ng pagmamahal niya sa atin. Kaya pala, ni minsan hindi niya tayo inakay na magsimba. Pero sa tinirhan natin, natuto kong lumapit sa Panginoon. Ayoko na lumaki ang anak ko na hindi nakakakilala sa Kanya.
Turuan mo ang anak mo na lumapit din sa kanya para hindi maging tulad natin. Kahit hindi na humingi ng tawad sa akin ng mag-asawa, pinapatawad ko na sila. Nakarating naman sa mga magulang ni Sid na nandun kami. Ilang taon na rin nakaratay si Sir Gerald sa higaan dahil naparalisa na ang katawan nito. Ayaw na rin niyang magpagamot dahil nasasayang lang daw ang pera. Imbis kasi gumaling, lalo pang lumalala ang sakit niya. Ilang taon na rin nilang hinihintay ang pagbabalik namin. Gusto na rin kasi nilang makipag-ayos at makita ang apo nila. Labis din nilang pinagsisisihan ang paghiling sa akin na mawala na sa sinapupunan ko ang sanggol. Nararamdaman na rin kasi ni Ma'am Dali na susunod na rin siya sa asawa. Meron na rin siyang iniindang sakit. Ayaw lang niyang paalam sa asawa. Ihingi mo ako ng tawad sa mag-ina kapag nakita mo sila. Oo, pero mas maganda kung sabay natin silang pupuntahan. Alam mong imposible na akong makatayo sa higaan ko. Talaga bang sumuko ka na ha? Patawarin mo ako. Hindi ko na talaga kaya. Matagal ko nang tinanggap na hanggang dito na lang ako. Ang daya mo naman eh. May pasumpa-sumpa ka pa dati na sabay tayong tatanda. Bakit ngayon parang mauuna ka pa sa akin? Sa kabilang buhay na lang kita hihintayin at doon ko tutaparin ng pangako ko. Kung naging mabuting tao kaya tayo, hindi tayo naging mapagmataas, sasapitin kaya natin to. Siguro, mababago ang kapalaran natin. Sigurado kasama pa natin si Sid. Hindi siya mauula sa atin. Kung totoong may himala, sana maghimala ngayon. Hindi ko kakayanin na maiwang mag-isa. Mamamatay ako sa lungkot. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Humingi ka ng awa sa Panginoon. Isama mo rin kami ng anak mo sa panalangin. Huwag mo akong iwan. Hindi ko kaya. Hindi na binitiwan ni Ma'am Dali ang kamay ng asawa. Pero nung gabi sumuka na to ng dugo bago binawian ng buhay. Humagulgol na lamang siya habang yakap ang katawan ng asawa. Sa tulong ng ilang kamag-anak, nailibing na maayos ang labi nito. Pagkatapos ng libing, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Pinuntahan niya ako sa bahay namin. Nakarating naman sa amin ang balita na wala na si Sir Gerald. Pero minabuti namin na hindi na pumunta sa burol nito. Hinayaan kong makita ng ina ni Sid ang anak ko. Kitang-kita naman sa mukha nito ang pagkamangha. Kamukha ng apo ko ang ama niya. Para silang pinagbiyak na bunga nung bata pa si Sid. Naniniwala na po ba kayo na anak siya ni Sid? Patawarin mo ko, Iha. Kami ni Gerald. Kung pwede lang sanang ibalik ang nakaraan, hindi namin yung gagawin sa'yo. Matagal ko na po kayong napatawad. Salamat, Iha. Sana wag mong ipagkait sa akin na makita ko ang anak niyo ni Sid. Hindi ko po yun gagawin. Ang apo ko na lang ang dahilan ko para gustuhin ko pang mabuhay. Tandaan niyo po na laging may umaga pagkatapos ng mahabang gabi. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Maraming dahilan para gustuhin ninyong mabuhay. Sa nakikita ko sa iyo malaki na ang ipinagbago mo. Kailangan po alang-alang sa anak ko. Siya ang buhay ko at inspirasyon. Hinayaan ko muna na maglaro ang maglola. Bago umalis si Ma'am Dali, may iniwan siyang malaking halaga. Hindi na daw niya yung kailangan. Inilaan daw niya yun para sa apo. Ayoko sanang tanggapin pero pinilit niya.
Makalipas ang 1 buwan na balitaan namin na namatay na rin siya. Sabi sa amin, bangungot daw. Kami lang ang nakakaalam ni Kuya sa totoong ikinamatay niya. Malungkot ang sinapit ni Sid at ng mga magulang niya. Doon ko napagtanto kung gaano kabagsik ang kulam ni Lola Felipa. Walang pagpapatawad sa kabila ng pagsisisi nilang mag-asawa. Kung hindi nagawang magpatawad ng lola ko, iba naman ako. Pinatawad ko na sila at lagi kong pinagdadasal ang mga kaluluwa nila. Ayoko kasing mamuhay sa puro galit at paghihigante. Kung gusto kong ilapit ang anak ko sa Panginoon, kailangan maging ehemplo ko sa kanya. Malungkot man ang naging karanasan ko, Miss Gwen. Umaasa akong may mapupulot pa ring aral ang mga kapwa ko taga-subaybay sa inyong channel. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout kay na Melissa Santos, Luisa Ramos, Maricon Mondragon, Edgar Rivera, Joanne Busquit, and Desiree Ramos ng EasyTag or ECTAG Manpower Services. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Hi kay Tutsirol ng Pasay City, Iloilo. Hello kay Emily Servano at sa Servano family. Shoutout sa Grapefruit family. Shoutout sa NBS CSG National Bookstore Family, Cubao area. Special mention to Sir Jomar. Salamat po sa pakikinig ninyo. Hi kay Riz Magante. Shoutout sa AS Crafts and Printing Services sa Phase 3 Bagong Silang, Caloocan City na laging nakatune in sa horror stories ko. Maraming salamat po. Hello sa bagong housemates ni Ma'am Chona na sina Erwin at Dinah from Ayungon, Negros Oriental. Hi kay Yensky and sa anak niyang si Prince Berlin Monsalud. Hi kay Maylin Acedron from Fresh Bakery, Saudi Arabia. Hi kay Eileen Tundag from Hong Kong. Hello kay na Julie Jane Besana, Maylin Jane Besana, and Virginia Ligad. Hi kay Gina from Sitio Igiban, Barangay Santa Cruz, Antipolo. Shoutout sa Galindez family and Ramos family na laging nakikinig from Cagayan de Oro. Hi kay na Belinda, Mickey, and Julie. Hello kay Kin Sembrano sa Praselis Mountain Province. Hi kay Evelyn Abong Cabarquil from Negros Occidental. Hello kay Lea Arca from Pampanga. Hi kay Lucille Lima from Dasmariñas, Cavite. Hi kay Nancy Makasakit ng Tarlac City. Hello kay Marco Mejia Enriquez from Hong Kong. Shoutout sa Cabalfin family na Mabalacat City, Pampanga. Shoutout sa mga taga-Sahod Ulan. Hi kay Teresita Avila. Hi kay Amiri from Ligao Albay. Happy birthday sa partner ni Angel San Pedro na si Nino Buscado from Saudi Arabia, Cobar na laging nakikinig. Hi kay Lara from South Caloocan. Shoutout sa Nail Solution Robinson Dasma na laging nakikinig. Shoutout sa Rubio family and Lariba family from Kuwait. Hi kay Arlene Blasa from Singapore. Hello kay Richard Cayon na laging nakikinig. Hi kina Jordan Gaton at sa mga anak niya na sina Mateo, Jonella at Princess Dana Gaton. Shoutout sa Romeo's Pharmacy. Shoutout sa Bagaforo Eatery from Pagadian. Shoutout sa Tumaliwan family from Tuguegarao. Kumusta po kayo? Hi kay Jenny Comia na laging nakikinig. Hello kay Eliza Cesar. Hello kay Mary Joy Baino na laging nakikinig at sa Baino family. Hi kay Regina Navarro from Quezon City. Hello kay Elizabeth Nunca from Pampanga. Hi kay Gisabel Esteban from Gimba, Nueva Ecija.
Hello kay Rocky Manuge from San Fernando, Pampanga. Shout out sa Ausa family and sa Train family ng San Narciso, Quezon. And hello kay Jing Blancaflor. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pakikinig. Ingat. God bless.